Sa isinagawang Program for International Student Assessment o PISA noong 2022, pang-anim sa pinakamababa ang mga Pilipinong estudyante sa matematika at pagbabasa at pangatlo naman sa pinakamababa sa siyensya kung ikukumpara sa mahigit 80 bansa at ekonomiya na kasali sa assessment. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. 355 ang average score ng mga Pilipinong estudyante sa math, 347 naman sa reading at 356 sa science. Lahat mababa sa average score ng Organization for Economic Cooperation and Development na nagsagawa ng PISA. 690,000 estudyanteng may edad na 15 years old ang lumahok sa 2022 PISA. Tuwing 3 taon sinasagawa ang international assessment. Sabi ng Education Department, may mga hakbang na ang gobyerno para matugunan ang low performance sa math, reading at science, gaya ng revised K-10 curriculum at catch-up Fridays kung saan gagamitin ng isang araw bawat linggo para tutukan ng mga bata ang pagbabasa. It will take time. So siguro ilang cycles pa ng PISA, basta steady lang yung performance natin, sana pataas. Lumabas din sa PISA na 12% ng mga Pilipinong estudyante ang halos araw-araw pumapasok ng hindi kumakain, na posible raw may negative impact sa performance sa math. Isa sa 3 estudyante naman ang nagsabing nakakaranas sila ng pambubuli at least isang beses sa isang linggo. Nakita na yung score ng mga nabubuli sa math ay mas mababa ng 11 hanggang 44 points. I know we have a child protection policy within the department, but is it understood and being implemented in schools that well? Because by our reports in the field, there are cases that are not being reported, and teachers may not even be aware how to address them. Diniin naman ni Senator Sherwin Gatchalian, co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education, na kinakailangan pang buhusan ng pondo ang learning recovery efforts. Sa panukalang budget para sa 2024, nasa 2.9 billion daw ang nilaan para rito. Dapat daw umakyat ito sa 10 bilyong piso. Sa gitna ng kulelat na performance sa PISA, susubukan daw ng Kongreso na humanap ng mapaghuhugutan ng pondo ngayong BICAM mula sa ibang ahensya ng gobyerno. At kung wala, pwede raw manggaling sa contingency fund ng Office of the President. Ito mga contingency fund, ginagamit to sa mga ganitong intervention. Yung mga bagay na hindi natin nakikita at biglang lumalabas. Paalala naman ng advocacy group na Philippine Business for Education o PBED na ang poor performance ng mga estudyante sa assessment ay hindi lang problema ng education sector. Kalaunan daw ay makakaapekto rin ito sa kalidad ng manggagawa na isang sukatan ng pagiging produktibo at paglago ng ekonomiya ng bansa. AC Nichols, CNN Philippines.